Hi everyone! May nag-message po sa akin privately at humingi ng legal academic standpoint tungkol sa isang napakasakit na sitwasyon. Isang misis legal na asawa ang lumapit sa akin dahil ang dati niyang asawa na matagal na niyang hindi kasama ay dinala na raw ang kabit sa parehong barangay kung saan siya nakatira. Ang mas masakit pa, pinapapunta pa raw ito sa bahay ng biyenan niya, na naging bahay na din niya noon. So ang tanong niya, ano ang kaso ang pwede kong isampa? May karapatan ba ako? At legal ba talagang pwedeng patayin ang asawa kapag may kabit? Tara, himay-himayin natin. So ito po yung mga tanong ng legal wife na kailangan nating sagutin today. May kaso ba laban sa asawa at kabit? Pwede bang idaan sa legal ang kahihiyan at emotional damage na ginawa nila? At totoo ba talagang yung sinasabi ng iba na pwede mong patayin ang asawa mo at ang kabit nang hindi makukulong? At may pananagutan din ba ang mga kamag-anak ng asawa kung sila mismo ang nag-tolerate sa ganitong kilos? Okay, sa usaping patayan, controversial ito. May batas tayo under Article 247 ng Revised Penal Code. Sabi dito, kung nahuli mo mismo ang asawa mo na nakikipagtalik sa iba tapos agad-agad mo silang napatay, ang parusa mo ay hindi kulong, kundi destierro lang or banishment. Pero teka, kailangan caught in the act at dapat wala kang plano. Hindi pwedeng yung nalaman mo lang tapos kinabukasan hinarap mo at sinaktan. Sa kasong People versus Abarca, sabi ng Korte Suprema kapag may delay o plano, hindi na ito self-defense o crime of passion. Murder o homicide na yan. Kung gusto mong idemanda ng criminal case ang asawa mo at ang kabit, ang tawag sa kaso ay concubinage under Article 334 ng Revised Penal Code. Tatlong paraan para ma-prove ito. Una, kung pinatira niya ang kabit sa bahay niyo dati. Ikalawa, kung nagsasama sila sa ibang bahay. At ikatlo, kung nagkipagrelasyon siya in a scandalous way. Ang parusa, si Mister ay maaaring makulong ng 6 months to 6 years. Si kabit naman, destierro. Sa kasong People versus Zapata, pinatunayan dito na kahit hindi sa dating bahay, basta may cohabitation at may scandal, pasok na ito sa kaso. Ngayon, kung emotional at mental abuse ang dulot sa'yo, pwede mo rin silang kasuhan under Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Children. Ito ang batas na nagpoprotekta sa mga babae against psychological violence like public humiliations, pangiinsulto, at emotional torment caused by infidelity. Sa kasong Garcia versus Delon, dito sinabi ng Korte Suprema na kahit di physical ang abuse, basta emotionally damaging, pwedeng gamitan ng vowsy. May iba ka pang pwedeng isampa depende sa circumstances. Unjust vexation kung paulit-ulit kang binubwisit or ginugulo. O di kaya slander by deed kung pinapahiya ka in public. At psychological violence, again, under Republic Act 9262, especially kung kamag-anak ng mister mo ay involved sa pagpapahiya o pag-i-encourage ng kabit. Lalo na kung sila pa ang nagtotolerate ng mali. Kung magpa-file ka ng kaso, ito ang mga dapat mong ihanda. Marriage certificate, patunay na legal kang asawa. Pictures, screenshots, videos ng pagsasama nila. Witnesses, kapitbahay, kaibigan, or CCTV, medical or psychological records kung naapektuhan ka emotionally. At pwede kang magsimula sa barangay, then PNP Women Desk or PAW kung wala kang abogado. Final advice ko, violence is not justice. Alam kong masakit, nakakabaliw, nakakahiya, pero tandaan mo, may batas para protektahan ka. Huwag mong hayaang mawala ang dignidad mo sa galit. Mas maganda pa ring panindigan mong tama ka at ang korte ang magparusa sa kanila. This is JM, and again, remember, I will always be your law companion.